natin kung paano biglang natapos ang giyera sa pagitan ng Israel at Iran. Nagsimula ang lahat noong Hunyo 13, 2025 nang biglaang umatake ang Israel sa mga nuclear at missile sites ng Iran. Tinawag nila itong preemptive strike para pigilan ang Iran sa paggawa ng nuclear weapon. Pero para sa Iran, isa itong purong agresyon, kaya gumanti sila. Daang misil ang lumipad sa kalangitan, diretsong patungo sa Israel. Mabilis na lumala ang sitwasyon. Pagsapit ng Hunyo 21, nakialam ang Estados Unidos. Nag-utos si Pangulong Trump ng airstrike sa 3 pangunahing nuclear facilities ng Iran. Mas lalong gumulo ang lahat. Hindi sumusuko ang Iran, nagpaputok sila ng missile sa isang base ng US sa Qatar. Sa kabutihang palad, karamihan ay naharang at walang namatay. Pero kinakabahan ang buong mundo. Tapos, dumating ang pagbabago. Noong Hunyo 23, biglang inanunsyo ni Pangulong Trump ang isang ceasefire sa kanyang social media. Tinawag niya itong the 12-day war. Magkakabisa ang ceasefire sa loob ng ilang oras. Titigil muna ang Iran sa pag-atake, tapos ang Israel. At pagkatapos ng 24 na oras, opisyal na matatapos ang giyera. Pero paano nangyari ito ng napakabilis? Sa likod ng mga eksena, malaki ang papel ng Qatar. Kinausap ng kanilang Prime Minister ang mga opisyal ng Iran, habang direktang tinawagan ni Trump si Netanyahu. Sumang-ayon ang Israel sa kapayapaan, basta hindi na muling atake ang Iran. Ang panig ng Iran, sa pamumuno ni Abbas Araghchi, ay nagsabing titigil sila kung ititigil ng Israel ang kanilang mga pag-atake. Walang magarbong kasunduan, puro tensyonadong tawag sa telepono, huling minutong kasunduan, at isang mundong desperado para sa kapayapaan. Siyempre, hindi lahat ay naging maayos. Bago magkabisa ang ceasefire, nagpaputok pa ang Iran ng huling volley ng mga missile. 4 na tao sa Beersheba, Israel ang namatay. Patuloy pa rin may pagsabog sa Tehran. Tumakbo ang mga tao, nagtago, umaasang tapos na talaga ang lahat. Kaya, ano ang nangyari pagkatapos? Malubang tinamaan ang mga nuclear facilities ng Iran, pero sinasabi ng mga eksperto na makakabangon sila sa loob ng ilang taon. Sinuspinde pa ng kanilang parlamento ang kooperasyon sa UN Nuclear Watchdog. Sa panig ng ekonomiya, kumalma ang mga pamilihan sa mundo. Bumaba ang presyo ng langis at tumaas ang stock market. At para sa mga ordinaryong tao, marami ang lumikas sa kanilang mga tahanan sa Tehran. Takot na takot sa pambobomba. Sa loob lamang ng 12 araw, sumiklab ang giyera sa pagitan ng Israel at Iran. At pagkatapos, bigla ring natapos. Hindi dahil may tunay na nanalo, kundi dahil kailangan ng mundo na matapos ang kaguluhan. Kung gusto mong manatiling updated sa mga pandaigdigang kaganapan tulad nito, mag-subscribe at patuloy